umpisahan ho natin ito mga kababayan doon sa walang kamatayan na mga fake news, fake account at lahat kung ano-ano pang mga tanim nung mga DDS mga bossing. Eto ho. Basahin nyo ha mga kababayan kung ano ang nagbalita. The Japan, umabot na po ang loko-loko kasi itong mga DDS na to. Umabot na po sa Japan yung mga kalokohan nila, mga kababayan. Tignan nyo. Ano sabi dito? Fake accounts drove Duterte praise. No? And now, target Philippines election o Philippine election. Simulat sa pulpa naman ho, mga kababayan, alam na natin ang kalakaran dyan sa DDS. No? Fake news. Alam naman po natin, mga kababayan, na ang kalakaran dyan sa DDS tanim issue. Kagaya ni Roque, ni Maharlika, at kung sino-sino pa pong mga vlogger nila na nagmumukha silang mga uto-uto, mga bossing. Paano ba naman, ikaw pag papaniwalaan mo yung video na nakita mo nang walang katorya-torya po na ang sinasabing promotor na naglabas si Harry Roque, mga kababayan. Sa dulo po ng video na to, mukhang kakasuhan na talaga si Roque. No? Ipapakita ko sa inyo sa dulo ng video na to. Ngayon mga kababayan, akala nila yung mga ganitong mga kalakaran, gawain, ikakapanalo nung kanilang mga senadores na tumatakbo. Hindi pa mga senador yan, tumatakbo pa lang ho. Diba? Akala nila ikakapanalo nung kanilang mga senador yung mga ganitong gawain. Hindi ho, malabo ho kasi yung kagaya ng mga PDP laban, yung mga senador nila, mga senators nila, hanggang ngayon ho, nasaan? Kulelat. Hanggang ngayon ho, ayun, nagmamakaawa sa boto. Di ho ba? Pati nga ho yung mga survey, mga kababayan, ginadya fakes nila Ano ginagawa nila? Biruin mo, number 1 si Kibuloyski. Saan ka pa? Isang tao na santambak ang kaso. Na nagtago sa batas. Ano pa? Na ngayon nakakulong na hindi gumalang doon sa Senado na ang kanyang tinatakbuhan ay senador. Na ang akala mo sila ang hari. Na sila ang may-ari ng universe, ay siya lang pala. Baka sabihin ni Kibuloy, hoy Mark Ramos, fake news ka. No? Wala akong kahati sa universe. Nag-iisa lang akong may-ari ng universe. Di ho ba, mga kababayan? Akala nila kasi, uubra. Pero mga boss chipamo, sir, ang tingin natin ho dyan, yung sinasabi ni Katrina Ponce Enrile, na may nagbabayad or may pondo na nanggagaling sa China, tingin ko, totoo. Bakit ho? Nakita nyo yung mga naratibo ng mga vloggers? Diba? Kulang na lang po ilaglag ang Pilipinas, mga kababayan. Kulang na lang po, kampihan ng tuluyan yung China, kagaya nung si Lopez. Diba? Sumikat lalo si Lopez, mga kababayan. Bakit? Kasi nga, ikaw ba naman ang magsabi na winawater cannon din tayo ng China? Di kinulata siya. Ngayon naman, ang kanilang mga pakalat, mga bossing, ang pagpupuri, no? Sa ikalawang may-ari siguro ng universe din to, si dating Pangulong Duterte. Kasi, ang unang may-ari ng universe si Buloyski Tapos ito si Duterte. Yung pagpuri nila, naku, ganito, ganyan. Kagaya ni Robin Padilla, mga kababayan, di ba? Yung ipinaglalaban ni Robin Padilla doon sa Senado. Boss! Hindi ko kaya yung ginagawa ni Banat Boy boss! Kung
Yung boss lang namin ang nagsabi na i-contempt ka, i-contempt ka ta, ako pa hihila sa iyo eh. Lumaban yan sa komunista. 'Di ba? Tapos ganyan lang ang sasapitin ng dating Pangulo. Hindi naman ganun yun, Robin Padilla, 'di ba? Iwasan nyo, no? Yung mga ganitong yung mga ganitong papuri o sa simbahan kayo pumunta, doon ang tunay na papuri. Kaya lang, yung ipagdarasal nyo doon, baka sabihin nung pagdarasalan nyo, minumura kami nung ipinagdadasal nyo eh. Tapos dito kayo lalapit sa amin. Di ba, Janelle Van der Hearst? Oh. Di ba, mga kababayan? Ngayon, ang target naman nila, election naman. Kesyo daw po. Anong channel yon? Archlight? Yung Archlight, di ba? Buloyski, number 1. Bungo, number 2. Si Philip Salvador, number 3. Oh, who else? Sino pa? Sila Jimmy Bondoc, sila Panort. Nandoon. Halos lahat ng PDP pasok sa sa top 12, mga kababayan. O, saan ka naman maniniwala nun? Nahiya pa sila, si Willie Revillamen, nilagay nila sa pangsyam kung hindi ako nagkakamali. Eh kung, ano kaya, ganun ang nangyari sa sa eleksyon, mga kababayan. Ano ang sasapitin ng bayang Pilipinas sa mga taong ito? Halos wala naman ho tayong marinig sa kanila, mga boss jeep amo, sir, kundi ay nako, kapag kami nanalo, si Duterte ilalabas namin doon sa kanyang sa kanyang piitan. Wala naman hong ganung mangyayari, mga kababayan. Pinapaasa lang kayo niyan. Dahil hindi sa senador o hindi sa kanila nakabase kung lalaya si dating Pangulong Duterte. At ang pagkukuhanan po ng dahilan ng mga yan, mga bossing, yung investigasyon, yung mga witness, yung depensa ni dating Pangulong Duterte, at yung mga ebidensya. Doon yan kukuhanin. Hindi yung pag nanalo ang mga PDP laban, lalabas si dating Pangulong Duterte. Sabay babanatan kayo, sisigaw si Ipe, Bing him home! Tapos ilang beses parang medyo paiyak-iyak pa. Tapos sabay babanatan tayo ni Robin Padilla, iiyak din sa Senado. Kulang na lang yung tugtog na maging sino ka man lagyan mo. Huwag kang mag-isip ng pa man. Abang umiiyak si Robin Padilla, Hindi makukuha sa ganyan lahat, Hindi makukuha, hindi mapapalaya sa iyakan moment si dating Pangulong Duterte at hindi din ikapapanalo ng mga DDS senators yung mga pag-iyak-iyak nyo, Hindi nyo kakayanin, mga bossing, Kaya tigilan, sabi ng Japan pa, mga kababayan, the Japan Times, nakakahiya, Fake accounts, yan. Di ho ba, mga kababayan, minsan kapag ka nag-post sila, isang post pa lang, 1,000 na yung share sabay-sabay. Sabi ni Raymond Hearn, fake news yata yung survey na yan. Talaga naman mga kababayan. Biruin mo, number 1, si Buloyski. Saan ka pa? Tapos, makikita mo yung mga pinopost ng mga page na mga yon, mga kababayan, is puro papuri kay Kibuloy. Saan ka pa? Anyway,